Magpakasaya ka sa gabing ito, Leah. Baka ito na ang huli mo. Ang tinig ni Aling Corazon ay parang yolong bumagsak sa sahig, matalim at walang damdamin. Natigilan ako, nakakapit sa lumang asul na tsinelas ni Joven na tinatahi ko ang sapatos. Ito ang paborito niya, ang tsinelas na suot niya noong una kaming pumunta sa buhanginan ng Cebu. Noong mga panahong tila ang lahat ay ginawa sa pag-ibig. Ngayon, ang mga sinulid sa aking kamay ay tila humihinto, kasabay ng tibok ng aking puso. Ang mga salitang iyon ay nagdala ng isang matalim na kirot sa aking lalamunan, na parang may isang bagay na nagpipigil sa akin na huminga. Ngunit hindi ako nagtanong. Natuto akong basahin ang mga mata ni Aling Corazon. At ang malamig na liwanag sa kanila ay nagsasabi ng isang kwento na hindi ko gustong pakinggan. Ang katahimikan sa paligid ko ay tila nagsasabing hindi ito isang simpleng pagbabanta, ngunit isang hula. Pinilit ko ang aking sarili na balikan ang aking ginagawa. Ang aking mga daliri ay marahan na pinindot ang karayom. Ang mga calluses sa aking palad ay patunay ng aking mga taon ng paglilingkod. Hindi lamang bilang isang asawa, ngunit bilang isang walang bayad na tagapagligtas ng kanilang pamilya. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Aling Corazon. Hindi na siya nagdala ng yelo, ngunit isang tumpok ng mga papel. Hinagis niya ito sa mesa. Ang tunog ng mga papel ay lumikha ng isang alon ng kaguluhan. "Bayaran mo ito," utos niya. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang bato. "Ang lahat ng ito ay gastusin para sa negosyo. Hindi mo ba gusto na lumaki ang negosyo ng aking anak?" Tiningnan ko ang mga resibo at agad na kinilala ang logo ng kasino sa Manila. Ito ay hindi para sa negosyo. Ito ay para sa kanyang sariling bisyo. Isang butas na hindi kailanman mapupuno. Alam ko kung paano niya sinunog ang pera ng kumpanya at alam ko na ang pera na hinihingi niya ay ang pera na kailangan ko upang bilhin ang pinakabagong supply ng gamot na kailangan ng aming mga pasyente. Ngunit ano pa ba ang magagawa ko? "Opo, Aling Corazon," sagot ko ng mahina. Ang aking tinig ay parang isang bulong sa hangin. "Aasikasuhin ko po." Hindi siya nagpakita ng pasasalamat o kahit na isang bahagyang pagbabago sa ekspresyon. Umalis lang siya, nag-iwan sa akin ng bigat ng kanyang mga utang at ang kirot ng kanyang pagpapabaya. Pagkatapos ng maikling panahon, dumating si Joven. Napansin niya ang mga resibo, ngunit tila hindi niya nakita ang pagod sa aking mga mata. "Oh, nag-uusap pala kayo ni Mama," sabi niya. Ang kanyang tinig ay tila laging nakatago sa likod ng isang pader ng pag-iwas. Hindi siya nagtanong tungkol sa kung ano ang sinabi ng kanyang ina o kung gaano kahirap ang sitwasyon ko. Naglakad lang siya papunta sa sofa at tumingin sa akin. "Sana masarap ang lulutuin mo mamaya, Leah," sabi niya. "Anniversary natin, 'di ba? Gusto ko ng sinigang na baboy. Iyong maasim na maasim. Yung luto mo talaga." Pakiramdam ko ay may bumagsak sa aking lalamunan. Hindi niya maalala ang aming anibersaryo, ngunit naalala niya ang kanyang paboritong ulam. Ang kanyang kahilingan ay parang isang kutsilyo na binalutan ng velvet. Malambot ngunit nakamamatay. Tiningnan ko siya at nakita ko ang isang taong mahal na mahal ko, ngunit hindi ako makita. Hindi niya nakita ang aking pagod, ang aking sakripisyo, o ang panganib na dala ng kanyang ina. Nakita niya lang ang babae na maghahain sa kanya ng pagkain. "Sige, Joven," sagot ko. "Igagawa kita. Iyong pinakamaasim na sinigang para sa iyo." Tumango siya, tila masaya na. Agad siyang kumuha ng kanyang telepono. At nagsimulang mag-scroll, iniwan akong mag-isa sa gitna ng silid. Pumunta ako sa kusina. Kinuha ko ang mga sangkap para sa sinigang habang naghihiwa ako ng sibuyas. Ang aking mga mata ay napuno ng luha, hindi lamang dahil sa amoy ng sibuyas. Ang kirot
ng pagpapabaya ay unti-unting nagiging isang malamig na galit. Naalala ko ang unang beses na niluto niya ako ng sinigang noong nagkasakit ako at kung gaano siya ka-vulnerable. Ngayon, ang lalaking iyon ay nawala na. Pinalitan ng isang anino ng kanyang sarili. Ang bigat ng kawalan ng pag-asa ay humampas sa akin. At napilitan akong umupo sa isang upuan. Kinagat ko ang aking labi upang hindi ako makapagbigay ng anumang tunog. Sa gitna ng katahimikan, ang aking isip ay tila lumipad. Nasaan na ang Liara na punong-puno ng pag-asa? Nasaan ang Liara na naniniwala na ang pag-ibig ay sapat na? Napahawak ako sa aking dibdib. Sa dami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya. Bakit ako pa ang naiwan sa ulan? Ang malamig na tawa ni Maricel mula sa telepono ni Joven ay parang ampalaya na napakait sa aking lalamunan. Hindi ko yon malilimutan. Ito ang tawag na biglang naputol, nag-iwan sa akin ng isang tanong na mas mabigat pa kaysa sa lahat ng utang ni Aling Corazon. Pagsapit ng umaga, sa pagitan ng mga bote ng gamot at mga reseta, sinubukan kong kalimutan ang nangyari. Ngunit ang aking instinct bilang isang pharmacologist ay nagsasabi sa akin na may mali. May mga pagkakataon na ang mga maliliit na detalye ay mas mapanganib kaysa sa mga malalaking kaganapan. Kaya, sinuri ko ang mga libro ng Alcacid Pharmacy. Doon ko nakita ang mga di pangkaraniwang gastos. Mga malalaking withdrawal na hindi tumutugma sa anumang inventory o payroll. Joven, ano ito? Tanong ko ng may pag-iingat. Ipinakita ko sa kanya ang mga talaan. Ang mga kamay ko ay hindi na nanginginig dahil sa sakit, kundi dahil sa pag-aalinlangan. Tiningnan niya ang mga numero. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang lalong-lalo pang malalim na pagiging walang sigla. Business expense lang yan, Lia. New investment. Sagot niya, ang kanyang tinig ay tumaas ng bahagya sa dulo na nagbigay ng palatandaan ng pagdadalang tao. Pinagtitiwalaan mo ba ako o hindi? Ang tanong niya ay tila nakalimutan na ang lahat ng mga taon ng aking katapatan at sakripisyo. Pinagtitiwalaan kita, Joven. Ang aking tinig ay mas banayad kaysa sa inakala ko. Pero bilang isang kasosyo, kailangan kong malaman. Ang kumpanya natin ay hindi isang butas na walang laman. Bago pa siya makasagot, biglang may kumatok sa pinto. Ang pag-akyat ng pintuan ay parang may naghagis ng isang bomba sa gitna namin. Isang babae ang pumasok. Siya ay bata, maganda, at ang kanyang ngiti ay parang napakatalim na blade. Ang kanyang mga mata ay nanalo ng isang digmaan na hindi ko alam na sinisimulan ko. Hi! Ako si Maricel. Sabi niya, ang kanyang boses ay may bahid ng pagmamalaki. New assistant ako ni Joven. Si Aling Corazon ang nag-hire sa akin. Sabi niya, time for new blood daw sa kumpanya. Hindi na kailangan ng salita. Ang kanyang presensya ay parang isang bagyo. Tiningnan ko si Joven. Ang kanyang muka ay parang isang bukas na aklat ng kasalanan. Puno ng takot at pag-iwas. Ang katotohanan ay tila isang malamig na tubig na biglang bumuhos sa akin. Nang gabing iyon, sa hapagkainan, ang tensyon ay parang isang makapal na kumot. Sinuot ko ang pinakamagandang damit na mayroon ako, umaasa na mapansin niya. Ngunit si Aling Corazon ay tila nakatuon lamang sa isang tao. Maricel. Ang ganda talaga ng bagong dugo na dala ni Maricel. Sabi ni Corazon, tiningnan ako ng may mapanghusgang tingin. Hindi tulad ng iba dyan, tuyot na sanga, hindi man lang nakakapagbigay ng apo sa pamilya. Ang kanyang tinig ay tila sinasampal ako sa harap ng lahat. Nagsimula akong kumain. Ang bawat kagat ay parang isang bato sa aking lalamunan.
Ang pakiramdam ng hiya ay napuno ang aking buong katawan. Ngunit hindi ako magpapakita ng anumang luha. Maya-maya, narinig ko ang isang marahang tapik sa likod ko. Si Lolo Berting, ang matandang mayordomo, ay nakatayo sa tabi ko. Siya ay ang tanging kaluluwa sa bahay na ito na may mabuting puso. Miss Leah, baka gusto mo ng tsia? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay parang isang bulong. Pagkatapos ng hapunan, nagtrabaho ako sa aking silid. Sa isang iglap, kumatok si Lolo Berting at ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang pag-aalala. Tahimik siyang nagbigay sa akin ng isang maliit, makintab na bagay. Miss Leah, nakita ko po ito sa sasakyan ni Sir Joven. Baka sa inyo po ito. Ang bagay ay isang sinturong hikaw, ginto at napakabago, hindi akma sa estilo ko. Ang aking kamay ay tila naging bato. Ang aking paningin ay nagsimulang lumabo. Hindi dahil sa luha, kundi dahil sa isang uri ng malamig na galit. Tiningnan ko ang hikaw at tila nakita ko ang imahe ni Maricel na nakangiti sa akin. Walang duda. Bigla, nag-ring ang telepono ni Joven sa kanyang mesa. Tiningnan ko iyon, isang hindi kilalang numero. Ang aking kamay ay umabot sa telepono. Ang aking puso ay nagsimulang gumawa ng isang hindi regular na ritmo sa aking dibdib. Sumagot ako. Hello? Joven, sweetheart? Ang tinig ng babae ay puno ng kaligayahan. Si Maricel. Bakit mo ako tinawagan? Kanina pa kita hinahanap. I miss you. Ang aking kamay ay nanginginig. Hindi ako makapagsalita. Narinig ni Maricel ang katahimikan. At bigla siyang tumawa. Isang malamig na tawa na pumatay sa lahat ng pag-asa. Bago siya mabilis na pinutol ang tawag. Ibinaba ko ang telepono. Ang malamig na tawa ni Maricel ay tila naglalaro sa aking tainga. At ang bawat paglagaslas ng hangin sa labas ay tila nagpapahiwatig ng kanyang presensya. Sino ka, Joven? At bakit ako, sa gitna ng lahat ng ito, ang naiiwan sa labas ng pinto? Ang malamig na tawa ni Maricel sa kabilang linya ay tila nagbigay sa akin ng lakas ng loob na matagal nang nawala. Hindi na ako umiiyak. Ang aking damdamin ay tila naging yelo, payat, ngunit matibay. Kaya, nang magkita kami ni Joven kinabukasan, hinaharap ko siya ng may hindi nagbabagong paninindigan. Maricel, sabi ko, ang aking tinig ay parang isang patag na kalsada. Siya ba ang new investment mo? Tinitigan niya ako at sa loob ng isang sandali, tila nakita ko ang isang pamilyar na Joven. Ang Joven na may kakayahang magsisi. Ngunit mabilis itong nawala. Ang kanyang mga mata ay lumayo sa akin at ang paghinga niya ay tila naging mas mabigat. Ano bang pinagsasabi mo, Leah? Are you making up things na naman? Huwag mong ipagpalagay na ako ay baliw o nag-iimbento, Joven. Sabi ko, ang aking tinig ay mas matigas ngayon. Alam ko ang narinig ko. Ano ang ipinaglalaban mo? Ang affair mo? Sa halip na humingi ng tawad, ginamit niya ang kanyang pinakamahusay na sandata, ang kanyang pagkabalisa. Kung wala kang tiwala sa akin, bakit ka pa nandito? Bakit hindi mo na lang ako iwanan? Ang kanyang tinig ay tumaas. Ngunit walang galit. Tanging ang kawalan ng kakayahang harapin ang katotohanan. Ang kanyang pag-iwas ay mas masakit pa kaysa sa isang pagsigaw. Bago pa kami magkasundo o mag-away, kumatok si Aling Corazon sa pinto. Ang kanyang pagpasok ay parang isang hari na pumasok sa kanyang kaharian. Huwag na kayong mag-away pa, sabi niya. Ang kanyang tono ay may isang uri ng nakakalason na tamis. Kailangan nating magtipon. Family meeting. Gusto kong ipahayag ang isang bagay na magbabago ng lahat. Agad kaming sinunod.
tulad ng mga batang walang magawa. Ang silid kainan ay puno ng mga kamag-anak, mga tiyahin, mga pinsan, at iba pang mga miyembro ng pamilya Alcacid, na ang bawat isa ay tila naghahanap ng isang dahilan upang husgahan ako. Ang isang malaking pamilya sa Pilipinas ay hindi lamang isang suporta, kundi isang tahanan ng mga tsismis. Nagsimula ang pagtitipon ng formal. Si Aling Corazon ay nagbigay ng isang talumpati tungkol sa kahalagahan ng pamilya at legacy. Habang nagsasalita siya, nakita kong pumasok si Maricel. Hindi na siya isang assistant ngayon. Ang kanyang damit ay mas formal at may isang uri ng walang malay na pagmamataas sa kanyang tindig. Umupo siya sa tabi ni Joven. Sa gitna ng talumpati ni Corazon, biglang napahawak si Maricel sa kanyang tiyan. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang saglit ng hindi magandang pakiramdam, tulad ng isang alon na gumugulong. Agad na lumabas ang isang matinding kagalakan sa mukha ni Aling Corazon. Tila siya ay naghihintay para sa eksaktong sandaling ito. "Oh my darling!" sabi ni Corazon. Ang kanyang tinig ay parang tinig ng isang anghel, ngunit ang kanyang mga mata ay parang dalawang itim na butas. "Huwag kang mag-alala." Pagkatapos, si Corazon ay tumayo. Iniharap ang sarili sa lahat. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso, ngunit sa likod ng seryosong ito ay mayroong isang lihim na pagdiriwang. "Mga kamag-anak," sabi niya. Ang kanyang tinig ay nag-echo sa buong silid. "Gusto kong magbigay ng isang anunsyo na magdadala ng kagalakan sa ating lahat. Si Maricel, sa tulong ng aking anak na si Joven, ay nagdadalang tao." Nag-aalab ang silid sa biglaang kaguluhan at pagbati. Ngunit para sa akin, ang tunog ay tila nawala. Pakiramdam ko ay ang aking kaluluwa ay biglang umalis sa aking katawan. Ang bawat pares ng mata sa silid ay tila nakatingin sa akin. Ang matatalim na tingin ay tumagos sa aking balat. Tiningnan ko si Joven. Ang kanyang mukha ay blanko. Walang kagalakan, walang takot, tanging isang malalim na pagod. Wala siyang kakayahang tumingin sa akin. Ang aking kamay ay tila nagiging yelo, ngunit pinigilan ko ang aking sarili na magpakita ng anumang emosyon. Walang tunog ang lalabas sa aking lalamunan. Ang pinakamalaking sakit ay hindi ang pisikal na sakit, kundi ang pagwasak ng pananampalataya. Ang kanyang kawalang kilos ay ang pinakamalaking pagtataksil. Hindi ko alam kung gaano katagal ako nakatayo, ngunit biglang, si Aling Corazon ay lumapit sa akin. Ang kanyang mga mata ay walang awa. "Panahon na para magbigay daan ka sa dapat kalagyan, Lia," sabi niya. Ang kanyang boses ay parang isang whisper na may kasamang nakamamatay ng ngiti. Para sa kapakanan ng aking apo. Ang kanyang mga salita ay tila nag-aalab sa aking tainga. Ang aking pwesto ay hindi lamang isang pwesto sa pamilya, kundi isang pwesto sa buhay ni Joven. At ngayon, ipinahayag niya na ako ay hindi kailangan. Ang pagbagsak ay hindi isang bagay, kundi isang proseso. Hindi ako sumagot. Tumalikod ako at lumabas. Ang paglalakad ko ay parang walang direksyon, ngunit ang aking isip ay tila nagsimulang magtrabaho ng mabilis. Ang pagtataksil ay hindi lamang isang salita. Ito ay isang katotohanan na kailangan kong harapin. Ngunit, sa gitna ng lahat ng ito, may isang bagay na nagpakaba sa akin. Bakit walang kagalakan sa mga mata ni Joven? Simula nang ipahayag ni Aling Corazon ang pagbubuntis ni Maricel, ang dating mainit na bahay ay naging isang kalahating kabaong. Lumipat ako sa guest room, isang silid na hindi nagamit. Ang hangin ay malamig at mabigat.
Ang guest room ay parang isang isla ng katahimikan sa gitna ng bagyo, ngunit ito ay isang island of loneliness. Si Joven ay hindi nagtanong kung saan ako natutulog. Hindi siya nagpadala ng text o kahit na isang bulong ng pag-aalala. Ang kanyang kawalan ng aksyon ay ang pinakamalaking deklarasyon na ang aming pag-aasawa ay tapos na. Sa tuwing nakikita ko siya sa bulwagan, siya ay laging kasama ni Maricel at ang kanilang mga mata ay laging nag-iwas sa akin. Isang hapon, habang nag-i-edit ako ng mga reseta sa aking silid, narinig ko ang isang malakas na paghinto ng isang sasakyan sa labas. Ito ay hindi ang normal na tunog ng kotse ni Joven. Ang paglakad ng mga paa patungo sa pinto ay mabigat at mabilis, parang mga martilyo na tumama sa marmol. "Corazon! Nasaan ka, Corazon?" Ang tinig ng isang lalaki ay tumagos sa pinto ng aking silid. Ang kanyang tinig ay magaspang at puno ng galit. Hindi isang tao na naghahanap ng isang friendly visit. Lumabas ako ng silid at nakita ko ang isang lalaki na may malaking pangangatawan. Ang kanyang mga damit ay marumi at ang kanyang mukha ay galit na galit. Kasama niya ang isang babae na tila natatakot. "Wala na akong pasensya, Corazon. Sa isang linggo, kung hindi mo ako mababayaran, sasabihin ko sa lahat. Hindi mo makakaya ang hiya na iyon." Nawala ang lalaki at ang kanyang kasama ng mabilis. Si Aling Corazon ay nanginginig. Ang kanyang mukha ay puti at pawisan. Ang kanyang pagmamataas ay tila gumuho sa ilalim ng bigat ng kanyang utang. Sa sandaling iyon, nakita ko ang isang babae na natatakot. Hindi ang queen ng pamilya Alcacid. Nagmamadali siyang pumasok sa kanyang study room at isinara ang pinto. Ngunit sa pagitan ng mga pader, narinig ko ang kanyang boses. Kinuha ko ang aking stethoscope. Inilagay ito sa pader at sinubukan kong makinig. Ang tunog ay malabo, ngunit ang kanyang boses ay may isang matinding takot. "Gusto ko ng mga detalye," sabi niya sa telepono. "Oo, ang aking manuugang. Ang pulisya ni Liara. Hindi ba ito makukuha kung siya ay mamatay?" Ang aking dugo ay tila naging yelo. Hindi ko na kailangan ng stethoscope. Narinig ko ang salitang mamatay. Ang kamay ko ay nanginginig. At ang aking paghinga ay biglang naging mahirap at hindi regular. Ito ay hindi na tungkol sa pera o pagtataksil. Ito ay tungkol sa kamatayan. Mabilis akong bumalik sa aking tilid. Hindi ako naniniwala sa aksidente. Sa loob ng aming safe sa guest room, nandoon ang insurance policy ko. Kinuha ko ito. Ang halaga ng life insurance ay napakalaki. Sapat na upang bayaran ang lahat ng utang ni Corazon at mag-iwan ng isang malaking halaga para kay Joven at sa apo. Ang tatak ng siguro ay tila nagsasabi, ikaw ang kanilang target. Pagkaraan ng ilang sandali, sinundan ko si Aling Corazon sa kusina. Nakita ko siyang tahimik na nakikipag-usap kay Maricel. Ang lahat ay kailangan ng maging mabilis, sabi ni Corazon. Ang kanyang boses ay tila hindi naririnig. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang malamig na desisyon. Gusto ko na perfect ang sinigang. Walang makapapansin. Isang subo lang. At ang lahat ay magiging maayos. Sige na. Lumabas ka na at makipag-usap kay Joven. Huwag mong ipakita ang anumang pag-aalala. Siguraduhin mo na alam niya ang iyong paboritong pagkain. Ang anniversary dinner na ito ang magiging huling hapunan. Si Maricel ay tumango. At ang kanyang ngiti ay walang kasalanan. Ngunit sa likod ng ngiting iyon ay mayroong isang malalim na kasamaan. Bumalik ako sa aking silid. Ang aking mundo ay gumuho.
Ito ay hindi na isang melodrama. Ito ay isang labanan para sa buhay. Bigla, may kumatok. Si Lolo Berting. Pumasok siya at ang kanyang mukha ay malungkot at pagod. Miss Leah, sabi niya. Inilabas niya ang isang maliit na papel. Humihingi po ng paumanhin, ngunit inutusan ako ni Aling Corazon na bilhin ito. Wala po ito sa listahan ng pagkain. Nag-aalala po ako. Tiningnan ko ang pangalan sa papel. Ito ay isang bihirang halamang gamot. Tanging ang mga pharmacist lamang ang nakakaalam nito. Ang amoy ay matalim, ngunit ang epekto nito ay nakakamatay kapag inihalo sa mga sarsa ng sinigang. Nagsimula akong manginig. Ang aking mga kamay ay nanlamig. At ang lahat ng dugo ay tila umalis sa aking ulo. Naupo ako sa kama. Ang aking puso ay lumalaban sa aking dibdib. Narinig ko ang marahan na paghila ng pinto ni Lolo Berting nang siya ay umalis. Ngunit ang aking isip ay nagsimulang magtrabaho. Ito ay isang digmaan. Hindi ko hahayaan na ang aking buhay ay tapusin ng kasakiman at pagtataksil. Ang aking mga luha ay natuyo na. Sa sandaling iyon, may kinuha akong isang old mobile phone mula sa isang drawer. Ang aking kamay ay nag-type ng isang numero na matagal ko nang hindi ginagamit. Kailangan ko ng tulong mo. Ang aking tinig ay parang isang matigas na bato. Walang emosyon, tanging determinasyon lamang. Bukas ng gabi. Ang matinding amoy ng tuyot na halamang gamot ay tila kumalat sa aking buong silid na nagpapaalala sa akin ng kamatayan na nakaambang. Bilang isang pharmacist, alam ko ang chemistry. Alam ko na ang lason ay hindi agad-agad papatay, ngunit ito ay magdadala ng isang mabagal, masakit na pag-atake sa puso. Tila isang natural death. Ito ay isang perpektong krimen na binalak ni Aling Corazon. Kinuha ko ang lahat ng aking lakas at nagtungo sa study room ni Joven. Ang silid ay puno ng mga malalaking aklat at lumang litrato. Kinuha ko ang album ng kasal. Ang aming mga muka ay masaya at puno ng pag-asa. Ngunit ngayon, ang mga litratong ito ay parang mga multo na tumatawa sa akin. Pinagsama ko ang lahat ng mga kaganapan, ang utang, ang pagtataksil, ang insurance policy, at ang poison. At tila naging isang malaking, masakit na puzzle ang lahat. Nahanap ko si Joven sa sala. Nanonood ng telebisyon. Ang kanyang ekspresyon ay blanko. Tulad ng isang wax figure. Umupo ako sa tabi niya. Joven! Sabi ko, ang aking tinig ay hindi na nanginginig. Tanging katotohanan lamang. Mayroon kang alam sa utang ni Mama, hindi ba? Hindi siya tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa screen. Hindi ko alam, Leah, huwag ka nang magtanong. Ang buhay ko, Joven, sabi ko, ang aking tinig ay tumaas ng bahagya. Binalak akong patayin ni Mama. Alam mo ba yan? Sa wakas, tiningnan niya ako. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang mahinang ningning ng luha. Ngunit hindi niya inamin. Wala akong alam, Leah. Stop it. Baka gawa-gawa mo lang yan. Ang kanyang pagtanggi ay ang huling selyo sa kabaong ng aming pag-ibig. Ito ay hindi ang pagtataksil o ang utang. Ito ang pagtatatwa niya sa katotohanan na masakit. Tumayo ako, ang aking puso ay lamig na lamig. Hindi na siya ang lalaking minahal ko. Siya ay isang manika na ginagamit lamang ng kanyang ina. Pumunta ako sa aking silid at kinuha ang aking bagahe. Ang aking unang instinct ay tumakas. Tumakas mula sa lason, mula sa kasakiman, at mula sa katotohanan na ang aking pamilya ay hindi pamilya. Kinuha ko ang aking passport at ang aking mga savings. Ngunit nang buksan ko ang drawer,
nakita ko ang litrato ng aking mga magulang. Ang kanilang mga muka ay maligaya at punong-puno ng lakas. Naalala ko ang sinabi ng aking ina, "Huwag kang magpapatangay sa agos ng buhay, anak. Ikaw ang gagawa ng sarili mong agos." Ang mga salitang iyon ay tila nagsasalita sa akin. Kung tatakas ako, magiging isang biktima lang ako. Ang aking buhay ay magiging isang kwento ng pagtataksil na walang ending. Hindi. Hindi ako ang babae na hahayaan na ang kasamaan ay manalo. Ibinaba ko ang bagahe. Ang pagnanais na mabuhay at lumaban ay tila nagbigay sa akin ng bagong lakas. Kinuha ko ang aking mobile phone. Kinuha ko ang mga katas ng halamang gamot na binili ni Lolo Berting. Kinuha ko ang aking diskarte. Tumungo ako sa banyo at tiningnan ang aking sarili sa salamin. Ang aking mukha ay maputla, ngunit ang aking mga mata ay may bagong apoy. Ito ay hindi ang apoy ng galit, ngunit ang apoy ng pagiging handa. Ako ay isang pharmacist. Alam ko ang lason. Alam ko kung paano gamitin ang lason. Hindi ako ang mamatay, korason, bulong ko sa salamin. Gabi na. Nagpunta ako sa simbahan, hindi upang manalangin para sa himala, kundi para sa lakas. Ang simoy ng hangin ay malamig at ang katahimikan ay malalim. Umupo ako sa isang sulok at naramdaman ko ang lahat ng bigat ng mundo sa aking mga balikat. Ngunit sa bawat paghinga, tila may isang boses na nagsasabi sa akin, "Huwag kang matakot. Bumalik ako sa bahay." Naghihintay na si Joven. "Hindi ka na aalis, Lia?" Tanong niya. Ang kanyang tinig ay malungkot. "Hindi," sagot ko. "Hindi ako aalis. Kailangan kong tapusin ang hapunan." Ngunit, bago pa ako pumunta sa kusina, tiningnan ko siya sa isang huling pagkakataon. Ang aking kamay ay nagpunta sa kanyang pisngi. Isang huling paghipo ng pag-ibig na matagal nang nawala. Siya ay yumuko sa akin, tila naghahanap ng kapatawaran. Ngunit wala akong maibigay. Kinuha ko ang aking kamay at pumasok sa kusina. Ang pag-akyat ng pinto ng refrigerator ay parang isang malakas na ingay sa katahimikan. Kinuha ko ang mga sangkap para sa sinigang. Ang huling sinigang. Ang hapagkainan ay pinalamutian ng mga puting bulaklak at mababang kandila. Isang setting na pilit ginagawang romansa ang isang gabi ng pagtataksil. Umupo kami, ang tensyon sa pagitan namin ay mas mabigat pa kaysa sa chandelier na nakabitin sa itaas. Si Joven ay nakatingin sa kanyang plato. Si Maricel ay nakangiti. Tila nagtataka sa aking katahimikan. Si Aling Corazon ay mukhang isang nagtagumpay na. Ang kanyang mga mata ay nagliwanag sa pag-asa ng kanyang kalayaan. Sinimulan ni Corazon ang gabi. "Ngayong anniversary ninyo, ako na ang maghahain ng sinigang," sabi niya. Ang kanyang boses ay may isang malalim na kasinungalingan. "Para maipakita ko ang pagmamahal ko sa inyong dalawa." Kinuha niya ang soup ladle at nagsimulang maghain. Ang kanyang paghawak sa kutsara ay mabagal at sadyang maingat. Habang siya ay naghahain sa aking plato, nakita ko ang kanyang kamay na huminto sandali sa itaas ng bowl ko. Ang aking mata ay matalim. At nakita ko ang isang maliliit na butil ng lason na tila lumulutang sa ibabaw ng mainit na sabaw. Ngunit ang kusokep ay dumating ng hindi inaasahan. Nang tumalikod si Corazon upang maghain sa iba, narinig ko ang isang marahang bulong niya kay Maricel. "Isang subo lang. Tapos na ang lahat. At sisiguruhin ko na ang apo ko ay mabubuhay ng maganda." Ang aking puso ay nag-atras. Hindi dahil sa lason, kundi dahil sa katotohanan ng kanyang kawalan ng awa. Hindi siya nagtatago. Hindi siya nag-aalala. Ang kanyang intensyon ay malinaw at tahimik na nakamamatay. Ito ang sandali na ang lahat ng pagdududa ay nawala. At ang aking pag-ibig sa kanya ay naging abo. Tumayo ako.
Teka lang, sabi ko. Ang aking tinig ay parang isang mapayapang ilog. Nakalimutan kong kunin ang siling berde. Ang sinigang ni Joven ay hindi kumpleto kung walang sili. Nag-aalangan si Corazon. Huwag na, Lia. Ako na lang. Hindi na, Aling Corazon. Maliit na bagay lang po, sabi ko. At nagtungo ako sa kusina. Sa likod ng pinto, ang aking puso ay tumitibok ng mabilis at ang aking mga kamay ay nanginginig. Ngunit ang aking isip ay malamig at malinaw. Ako ay isang pharmacist. Alam ko kung paano gamitin ang lason. Ang mga bowl ay magkatulad. Walang sino man ang makakaalam. Sa loob ng ilang segundo ginawa ko ang aking ginawa. Isang maingat na pagbabago ng mga bowl. Ang bowl na para sa akin ay inilagay ko sa harap ni Joven. Ang bowl ni Joven ay inilagay ko sa harap ni Maricel. At ang bowl ni Maricel ay inilagay ko sa harap ni Corazon. Ang bawat pagbabago ay parang isang tahimik na deklarasyon na ng gyera. Bumalik ako sa hapagkainan, nagdadala ng isang maliit na lalagyan ng siling berde. Ang aking ngiti ay tahimik at walang emosyon. Para maging espesyal ang gabing ito, Joven, sabi ko, inilalapit ko ang bowl na dapat ay akin. Dapat ikaw ang unang tumikim ng luto ko. Si Corazon ay hindi nagpakita ng anumang pag-aalala. Si Joven at Maricel ay nagsimulang kumain. Ako ay kumakain din. Ang bawat kagat ay parang isang pagsasanay para sa aking puso. Ang katahimikan sa paligid namin ay mabigat at ang bawat isa sa atin ay tila naghahanap ng isang bagay. Bigla, si Joven ay umubo ng malakas. Ang kanyang kamay ay napunta sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay namutla at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa sakit. Mama? Ang kanyang boses ay tila isang marahang bulong na naglaho. Siya ay bumagsak mula sa upuan, ang kanyang katawan ay pumalo sa sahig. Si Maricel, na tumawa ng tahimik, ay sumunod din. Ang kanyang mukha ay naging berde, at ang kanyang paghinga ay naging mabigat at maikli. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang lahat ay nagulantang. Ngunit ako ay tahimik. Si Aling Corazon ay tumayo. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Joven. Siya ay tumakbo patungo kay Maricel. Ang kanyang boses ay matalim at puno ng isang malaking takot. Ang apo ko, sagipin niyo ang apo ko, may apo. Hindi ang kanyang anak. Hindi ang kanyang dugo. Ang apo. Ang kanyang sigaw ay tila isang matalim na kidlat na tumama sa aking puso. Tiningnan ko ang dalawang katawan sa sahig. Pagkatapos, tumingin ako kay Aling Corazon. Ang kanyang galit ay nagbigay sa akin ng isang nakakamatay na kalmado. Hindi ko siya sasaktan. Hahayaan ko siyang saktan, ang sarili niya. Ang kaguluhan sa loob ng emergency room ay nakabibingi. Ngunit ang aking isip ay malamig at kalmado. Bilang isang pharmacist, alam ko ang eksaktong kemikal na reaksyon na nangyayari sa kanilang katawan. Alam ko na ang lason ay hindi agad-agad papatay at ang aking unang tawag sa emergency services ay nagbigay sa kanila ng tamang antidote para sa symptoms lamang na sapat upang manatili silang buhay at mapanatili ang lason sa kanilang system para sa evidence. Si Aling Corazon ay naging isang bali-balita. Nagsisigaw siya sa mga nurse, nag-aakusa sa akin ng pagpatay. Siya! Si Liara ang gumawa niyan! Ang tuyot na sanga na yan! Gusto niyang saktan ang aking apo! Nakatingin ako sa kanya, ang aking mukha ay walang emosyon. Hindi ko kailangan ng sigaw. Ang aking paghihiganti ay tahimik at lohikal. Tumigil ka na, Aling Corazon. Sabi ko, ang aking tinig ay malinaw at matigas na nakakalat sa buong silid.
Hindi ako ang pumapatay sa anak ninyo. Kayo! Sa sandaling iyon, dumating ang private lawyer na tinawagan ko. Nagdala siya ng isang folder ng mga dokumento. Kinuha ko ang mga papel na iyon at iniharap ang mga ito sa head doctor at sa police officer na nandoon. Tingnan niyo ang mga ito, sabi ko. Ito ang lumang medical na record ni Joven. 7 taon akong nagtiis sa pangungutya na wala akong anak. Ngunit ang katotohanan ay, si Joven ay sterile dahil fail sa isang complication noong bata pa siya. Ang mga salita ko ay parang isang pagsabog sa tahimik na silid. Ang mga doktor ay nagsimulang suriin ang mga record ng mabilis. Si Corazon ay natigilan. Ang kanyang mukha ay naging purong puti sa ilalim ng ilaw ng hospital. Hindi. Nagsisinungaling ka. Ginagawa mo lang yan para siraan ako. Bakit ako magsisinungaling, Corazon? Tanong ko. Ang lason na ibinigay mo sa akin ay hindi fatal sa isang normal na tao. Ngunit ito ay magiging nakamamatay sa isang taong may sakit sa puso. Ang taong nagmana ng sakit na iyon sa iyo. Si Joven. Bigla, pumasok ang isang nurse. May emergency. Si Maricel ay nahihirapan. Si Corazon ay tumakbo. Ang apo ko. Maaari ba nating suriin ang blood type ng bata? Tanong ko sa doktor. Kailangan nating tiyakin na ang gamot ay hindi makakasakit sa fetus. Pagkaraan ng maikling panahon, bumalik ang doktor, ang kanyang muka ay seryoso. Miss Liara, ang blood type ng fetus ay O negative. Ngunit si Joven ay A positive at si Maricel ay B positive. Imposible na siya ang ama. Ang katotohanan ay parang isang matalim na kutsilyo na tumama sa dibdib ni Corazon. Ang kanyang hininga ay naging hindi regular. At ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot at pag-aalinlangan. Hindi ang lason ang pumatay sa kanya. Ang katotohanan ang pumatay. Si Corazon ay hindi na sumisigaw. Siya ay tila nalulunod sa kanyang sariling kasamaan. Tiningnan niya ako. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng galit at pagtataka. Hindi, bulong niya. Nagbigay siya ng isang marahang tunog ng pagdurusa at bumagsak sa sahig. Dumating si Lolo Berting. Tahimik niya akong hinawakan sa balikat. Sa isang iglap, tiningnan ko siya. Ang kanyang mga mata ay malambot at punong-puno ng pagmamahal. Tumingin ako kay Joven na nakahiga pa rin sa stretcher. Walang awa sa aking puso, tanging isang malalim na kalungkutan. Bigla, si Maricel ay nagising, ang kanyang mga mata ay malabo. Sa kanyang pagkabalisa, siya ay nagsimulang magsalita. Hindi ko alam. I swear. Hindi ko alam na may lason. Pinilit lang ako ni Corazon. At hindi si Joven ang ama. Si Ricardo. Siya ang may utang kay Corazon. Kaya lang ako, I'm sorry. Ang kanyang mga salita ay tila nagpapaliwanag sa lahat. Si Ricardo. Ang lalaking may utang kay Corazon. Ang katotohanan ay mas masahol pa kaysa sa akala ko. Ang lahat ay isang maruming laro ng kasakiman. Ang ospital ay tila isang salamin ng aking buhay, puno ng mga walang buhay na katawan at mga multo ng pag-ibig. Ngunit ngayon, ang aking misyon ay hindi ang pag-iyak. Ito ay ang pagpapatupad ng hustisya. Ang aking katahimikan ay ang aking sandata. Dinala na si Aling Corazon sa himpilan ng pulisya. Si Joven at Maricel ay stabilized, ngunit pareho silang may sakit at walang malay. Si Joven ay may permanenteng pinsala sa kanyang sistema. Hindi ko na kailangan siyang makita pa. Ang aking lawyer, si Attorney De La Cruz, ay naghintay sa akin. Siya ay ang matandang kaibigan ng aking yumaong ama.
at ang kanyang presensya ay nagbigay sa akin ng lakas. Kinabukasan, sa boardroom ng Alcacid Pharmacy, nagtipon ang lahat ng mga shareholder at board member. Ang silid ay puno ng tensyon. Ang balita tungkol sa pagtatangka ng pagpatay, ang utang, at ang kasinungalingan tungkol sa apo ay kumalat na sa buong Cebu, na parang isang malaking apoy. Nasaan si Corazon? Tanong ng isa sa mga board member. Ang kanyang boses ay nanginginig. Si Aling Corazon ay kasalukuyang nasa custody ng pulisya. Sabi ko, ang aking tinig ay kalmado at malinaw. Dahil sa mga akusasyon ng attempted murder at embezzlement, ang kanilang mga mata ay nanlaki. Tiningnan ko ang lahat ng mga muka, ang pagkabigla, ang galit, at ang takot sa financial stability ng kumpanya. Kami ay may mga ebidensya, sabi ni Attorney De La Cruz. Inilabas niya ang isang stack ng mga dokumento at bank records. Ito ang mga bank transaction na nagpapakita na si Aling Corazon ay nag-withdraw ng milyon-milyong piso para sa personal na paggamit at casino debts. Ang mga ledger na ito ay naitago sa loob ng maraming taon. Sa sandaling iyon, pumasok si Lolo Berting. Ang kanyang tindig ay matatag. Nagdala siya ng isang hard drive at isang folder. Gusto kong magbigay ng patotoo. Sabi niya, ang kanyang tinig ay tahimik ngunit matindi. Ako ay nagsilbi sa pamilya Alcacid. Sa loob ng 50 taon, ako ay saksi sa lahat ng kanyang kasamaan. Nagbigay ako ng copies ng CCTV footage sa pulisya na nagpapakita ng pag-alis ng mga pondo sa study room niya. Ako ay may mga copies ng mga messages na nagpapakita ng kanyang pagpilit kay Maricel at Ricardo. Ang pagtataksil ng kanyang pinakamalapit at pinakamatandang empleyado ay ang huling kuko sa kabaong ni Corazon. Pagkatapos ng maikling pagtatalo, nagsimulang magbago ang vote. Ngunit hindi ako nagtapos na doon. May isa pa akong kailangang ipahayag, sabi ng ko. Tumayo ako at naglakad papunta sa upuan ng Pangulo, ang upuan na karaniwang inuupuan ni Corazon. Ang Alcacid Pharmacy ay technically bangkarote. Ang mga asset at inventories ay hindi na sapat upang takpan ang mga utang, ngunit hindi ko ito hahayaan. Ang aking lawyer ay nagbigay sa kanila ng isang bagong. Ang kanilang mga mata ay nanlaki sa pagtataka. Ang pera na ginamit upang iligtas ang kumpanya 5 taon na ang nakalipas, paliwanag ko. Ang pera na ipinapalagay ni Corazon na isang utang na loob na kailangan kong bayaran sa pamamagitan ng pagiging isang alipin? Ang pera na iyon ay aking mana mula sa aking mga magulang. At ito ay ibinigay bilang isang formal na loan agreement. Sa madaling salita, sabi ni Attorney De La Cruz, si Miss Liara Alcacid ay hindi lamang isang nabiktima, kundi ang pinakamalaking creditor ng Alcacid Pharmacy. Siya ang may-ari ng majority ng stocks dahil sa utang na hindi nabayaran ni Corazon. Ang silid ay tila nagbago ng hugis. Ang mga kamag-anak na naghahanap ng tsismis ay ngayon naghahanap ng kawalan ng trabaho. Sa huli, ang hukom ay ginawa. Dahil sa majority vote at ang financial crisis, si Aling Corazon ay formalmente na inalis sa kanyang posisyon. Ako ay itinalaga bilang interim CEO. Umupo ako sa upuan ng Pangulo. Ang upuan ay malambot, ngunit ang aking kaluluwa ay mabigat. Ang aking paghihiganti ay hindi isang matamis na lasa sa aking bibig. Ito ay isang mapait na kape na kailangan kong inumin. Sa gitna ng kaguluhan, isang nurse ang pumasok. Nagmamadali. Miss Liara, sabi niya, si Joven, he's awake. At may gusto siyang malaman. Ang aking puso ay tila naging bato. Hindi ko alam kung ano ang kailangan niya sa akin. Ngunit alam ko na ang kanyang pag-amin ay ang huling kabanata sa aming pag-aasawa.
Ano ang gusto niya? Tanong ko. Ang una niyang sinabi, sabi ng nurse, ang kanyang mukha ay nagtataka. Ay, pinatawad mo na ba ako? Isang linggo pagkatapos ng board meeting, nagpa siya akong bisitahin si Joven. Ang kanyang suite sa ospital ay malinis at tahimik. Walang kagalakan. Ang mga doktor ay nagbigay sa akin ng update. Ang damage sa kanyang nervous system ay permanent dahil sa lason. Siya ay paralyzed na ngayon. Ang parusa niya ay hindi lamang legal, kundi pisikal. Naglakad ako papasok. Nakita ko si Joven na nakahiga sa kama. Ang kanyang katawan ay tahimik, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang lahat ng kanyang kahinaan ay tila lumabas sa kanyang mga mata. "Lia!" sabi niya. Ang kanyang tinig ay mahinang bulong. "Salamat sa pagdating mo." Umupo ako sa isang upuan. Ang aking muka ay kalmado. "Hindi mo kailangan magpasalamat, Joven. I'm just doing my part." Nagsimula siyang umiyak. Ang kanyang pag-iyak ay hindi isang galit na sigaw, kundi isang tahimik na pagdurusa. "Alam ko na hindi na ako karapat-dapat sa iyo, Lia. Pero, I'm sorry. I was weak. Natatakot ako kay Mama. Natatakot ako na mawala ang lahat ng meron kami. At natatakot ako na hindi ako sapat para sa iyo." Sinabi niya ang lahat ng mga salita na matagal ko nang gustong marinig. Ang pag-amin niya sa kanyang kahinaan. Ngunit ngayon, ang mga salitang iyon ay walang epekto. Ang kirot ay nawala na, pinalitan ng isang walang hanggang kalungkutan. "Naisip ko na love lang ang kailangan natin," sabi niya. "Hindi ko akalain na ang kasakiman ni Mama ay magagawa ito sa atin. I'm truly sorry." Tiningnan ko ang kanyang kamay na nakahiga sa tabi ng kama. Ang kanyang kamay na minsang nagtayo ng sandcastle sa Cebu para sa akin. Hindi ako humawak sa kanya. "Hindi galit ang nararamdaman ko, Joven," sabi ko. Ang aking tinig ay tahimik at malinaw. Naawa ako sa lalaking minahal ko na hindi kailanman natutong kang ipaglaban kahit ang sarili niya. Ang aking love ay hindi enough para sa iyong katapangan. Kinuha ko ang divorce papers mula sa aking folder at inilagay ang mga ito sa bedside table. "Nakapirma na ako," sabi ko. "Wala na tayong anak, Joven. Wala na tayong pag-asa na magkasama pa. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagkakaiba natin. Ang lakas na wala sa iyo ay ang lakas na kailangan ko ngayon." Tiningnan niya ang mga papel. Ang kanyang luha ay tila tumitigil. "Wala ka ng pagmamahal sa akin, Lia?" "Nawala na ang pagmamahal, Joven," sabi ko. "Nawala ito sa sandaling pinili mo ang katahimikan sa gitna ng aking pagdurusa. Ang sinigang na inihanda ko ay hindi lamang food. Ito ay ang huling pag-asa na mayroon ka pang puso. At hindi mo ito ginamit." Tumango siya, ang kanyang mukha ay bumagsak. "Sige, Lia, kung ito ang gusto mo, I understand. Baka nga ito na ang pinakamahusay na magagawa mo para sa iyong sarili." Tumayo ako. Wala akong paalam o panalangin. Tanging isang malalim na paghinga ng kalayaan. Ngunit bago ako umalis, kinuha ko ang kumot at inayos ito sa kanyang binti. Isang huling, walang emosyon na kilos ng aking dating sarili. Sa labas ng pinto, nakita ko si Attorney De La Cruz. Ang kanyang mukha ay seryoso. "May bago akong balita, Miss Liara," sabi niya. Si Aling Corazon ay nagpapanggap na nababaliw sa kulungan. Sinasabi niya na God ang nag-utos sa kanya na gawin ang lahat. Gusto niyang gamitin ang insanity plea para takasan ang kaso. Ang aking kaluluwa ay lamig na lamig.
Ang kasamaan ni Corazon ay hindi na materyal lamang, kundi psikolohikal at walang hanggan. Hindi siya ang tatalo sa akin, Attorney De La Cruz, sabi ko. Ako ay may ebidensya. Kung siya ay magpapanggap na baliw, hahanap ako ng katotohanan na papalabas sa kanya mula sa kanyang sariling kasinungalingan. Ang courtroom ay puno ng mga tagamasid. Ang presensya ng media ay tila isang makapal na usok na nagpapakita sa akin ng kaguluhan na likha ng kasakiman ni Aling Corazon. Ang mga balita tungkol sa pagtatangka ng pagpatay at ang kasinungalingan tungkol sa apo ay nagdala ng isang malaking eskandalo sa buong Cebu. Si Aling Corazon ay nasa witness stand. Ang kanyang mukha ay naka-makeup ng labis, ngunit ang kanyang mga mata ay nanginginig sa ilalim ng liwanag. Siya ay naglalaro ng papel ng isang biktima ng pag-atake at kawalan ng pag-iisip. Hindi ko na alam kung ano ang ginagawa ko. Sabi niya, ang kanyang boses ay pilit na umiiyak. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Maricel, na nakaupo sa kabilang panig ng silid. Ang demonyong si Liara ang nagbigay ng lason para lang makuha niya ang lahat. Ang aking lawyer, si Attorney De La Cruz, ay kalmado na humarap sa kanya. Mrs. Alcacid, with all due respect, paano niyo nais ipaliwanag ang pagsasalin ng mga pondo sa inyong personal account? Para sa pamilya, para sa apo. Sigaw ni Corazon, ang kanyang tinig ay malakas. Ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng walang kontrol. Para sa legacy. Ngunit, Mrs. Alcacid, sabi ni Attorney De La Cruz, ang evidence na ito, ang record ng mga transaksyon, ay nagpapakita na wala kayong apo na Alcacid. Ang katahimikan ay bumaba sa silid, na tila ang hangin ay huminto sa paggalaw. Ang pagtatanong na ito ay direktang atake sa kanyang sentro ng kasinungalingan. Bakit ninyo ipinaglaban ang bata na hindi naman anak ng inyong anak? Tanong ko. Tumayo ako mula sa aking upuan. Ang aking tinig ay walang init, tanging lohika lamang. Tumingin sa akin si Corazon. At sa isang iglap, ang kanyang pagpapanggap ay natuklap. Ang kanyang mukha ay naging galit na galit. Hindi na siya isang baliw. Siya ay isang halimaw na natalo. Ikaw! You ruined everything! Sigaw niya, ang kanyang tinig ay matinis at puno ng puot. Sa sandaling iyon, si Lolo Bertinging ay lumapit sa clerk at ibinigay ang folder na dala niya. Your Honor, sabi niya. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa damdamin. Heto po ang audio recording mula sa study room ni Mrs. Corazon noong gabing iyon. Siya mismo ang nag-utos kay Maricel na magpanggap at nagpaplano ng pagtatangka sa buhay ni Miss Liara. Pati na rin ang kanyang pag-amin na kailangan niyang magpanggap na may sakit sa pag-iisip para makaiwas sa kulungan. Nang i-play ang recording, ang mga salita ni Corazon ay malinaw at nakakakilabot. Ang kanyang boses ay walang bahid ng pagkabiktima. Siya ay napatunayan na may kakayahang magplano. Ang pagkabigla sa courtroom ay mas matindi kaysa sa kanyang pag-amin tungkol sa inheritance. Ang hatol ay mabilis. Si Aling Corazon ay nahatulan sa pinakamataas na posibleng sentensya para sa attempted murder at graft and corruption. Si Maricel, dahil sa kanyang kooperasyon, ay nakakuha ng mas magaan na parusa. Habang sila ay dinadala palabas, hindi ko tiningnan si Corazon. Hindi ako tumingin kay Joven, na kasalukuyang nasa intensive care. Tumingin ako kay Lolo Berting, at sa unang pagkakataon, ngumiti ako, isang tahimik, malalim ng ngiti ng pasasalamat. Pagkatapos ng mga proceedings, nagpulong kami ni Attorney De La Cruz. Miss Liara, ang estate ng Alcacid ay walang pag-aari ninyo. Ang lahat ng assets ay frozen habang inaayos ang legalities. Ngunit may isang bagay na dapat ninyong malaman
bago tayo magsimula sa susunod na yugto. Ang aking puso ay umuukit sa pag-asa. Ano iyon, attorney? Sa inyong board meeting noong nakaraang linggo, kinilala kayo bilang bagong CEO ng Alcacid Pharmacy. Ito ay legal at hindi na mababawi dahil wala nang ibang legal heir na pumirma sa anumang dokumento na nagbibigay ng kapangyarihan sa inyo. Isang malalim na paghinga ang aking inilabas. Ang aking kapangyarihan ay ganap. Ang paghihiganti ay hindi lamang tungkol sa pagpapakulong sa kanila. Ito ay tungkol sa pagkuha ng lahat ng ipinagkait sa akin. Attorney, sabi ko, ihanda niyo ang papeles. Ibebenta ko ang lahat. Ang bawat branch, ang bawat inventory. Walang matitira sa pangalan ng Alcacid. Ang ngiti ng aking lawyer ay tahimik at nag-aaproba. Ito ay ang sukdulang pagpapalaya. Ang pirma ko sa huling pahina ng kontrata ay hindi lamang tinta sa papel. Ito ay ang tuldok sa isang mahabang pangungusap ng pagdurusa. Nang ibaba ko ang pluma, naramdaman ko ang paggaan ng isang pasanin na tila nakadagan sa aking dibdib sa loob ng 7 taon. Ang Alcacid Pharmacy, ang imperyong itinayo sa kasinungalingan at pinatibay ng aking sakripisyo, ay wala na sa aking mga kamay. Ibinenta ko ang lahat. Ang bawat branch, ang bawat stock, at ang bawat alaala na nakakabit dito. Tiningnan ako ni Attorney De La Cruz nang may pag-aalala habang inaayos niya ang mga dokumento sa kanyang briefcase. Sigurado ka ba talaga dito, Leah? Tanong niya sa isang malumanay na tono. Sayang ang potential income. Pwede mo naman itong patakbuhin nang hindi nakikialam. Umiling ako ng marahan. Isang ngiti ng mapait na kalayaan ang sumilay sa aking mga labi. Hindi ko kailangan ng pera na nagpapaalala sa akin kung paano ako muntik na mamatay, attorney. Gusto ko ng clean slate. Ang pera mula sa benta. Gamitin natin yon para sa trust fund ni Joven. Natigilan siya. Tila hindi makapaniwala sa aking desisyon. Hey Joven, matapos ang lahat ng ginawa niya, o ang hindi niya ginawa? Tumayo ako at lumapit sa bintana. Pinagmamasdan ang abalang kalsada ng Maynila. Hindi dahil sa mahal ko pa siya. Sagot ko, ang aking tinig ay matatag at walang bahid ng pagbabalik-tanaw. Kundi dahil ayokong maging katulad nila. Kung pababayaan ko siyang mabulok sa kalsada habang siya ay lumpo, ano pa ang pinagkaiba ko kay Aling Corazon? He needs medical care. Iyon lang ang ibibigay ko, wala nang iba. Ang natitira, gagamitin ko para sa aking sarili. Nang hapong iyon, nagtungo ako sa sementeryo kung saan nakahimlay ang aking mga magulang. Ang simoy ng hangin ay banayad na humahaplos sa mga dahon ng akasya, lumilikha ng isang payapang musika na tila bumubulong ng pagbati. Hinawakan ko ang malamig na lapida ni Inay at Itay. Tapos na po, bulong ko, habang ang mainit na luha ay dumadaloy sa aking pisngi. Hindi luha ng sakit, kundi luha ng pasasalamat. Nagawa ko. Hindi ako nagpatalo. Sana po ay proud kayo sa akin. Ang katahimikan ng sementeryo ay sumagot sa akin ng isang pakiramdam ng kapayapaan na matagal ko nang hindi nararanasan. Alam kong sa wakas, malaya na ako. Ilang linggo ang lumipas. Natagpuan ko ang aking sarili sa isang maliit ngunit maaliwalas na bahay sa Cebu, malayo sa ingay ng syudad at malapit sa dagat na saksi sa aking mga pangarap noon. Ngunit sa pagkakataong ito, ang dagat ay hindi na simbolo ng honeymoon namin ni Joven. Ito ay simbolo ng aking pagbabalik sa aking sarili. Ang bahay ay simple. Puting dingding, malalaking bintana na nagpapapasok ng liwanag ng araw, at isang hardin na puno ng mga bougainvillea. Dito ko sinimulan ang aking tunay na misyon.
Gamit ang bahagi ng pera mula sa pagbenta ng kumpanya, itinatag ko ang Project Pag-asa, isang shelter at legal aid center para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at domestic violence. Araw-araw, naririnig ko ang mga kwento ng ibang babae. Mga kwentong puno ng takot, pasa, at pagtataksil. At sa bawat kwentong aking pinakikinggan, sa bawat kamay na aking hinahawakan, naramdaman ko ang unti-unting paghilom ng sarili kong mga sugat. Ang pagtulong sa kanila na bumangon ay siya ring pagbangon ko. Isang hapon, habang papalubog ang araw at kinukulayan ng kahel at lila ang kalangitan, naglakad ako sa dalampasigan ng nakayapak. Ang pinungbuhangin ay humahaplos sa aking mga talampakan, at ang malamig na tubig ay humahalik sa aking mga binti. Huminto ako at pumikit. Dinadama ang hangin na sumasayaw sa aking buhok. Wala na ang bigat sa aking dibdib. Wala na ang takot na baka may maglagay ng lason sa aking pagkain. Wala na ang pangangailangang magmakaawa para sa pagmamahal. Ako ay buo. Ako ay sapat. Sa di kalayuan, nakita ko si Lolo Berting na naglalakad palapit sa akin. Siya na rin ang pinili kong maging tagapamahala ng logistics ng aming shelter. Masaya siyang naninirahan dito sa Cebu, kasama ang kanyang pamilya, na natulungan ko rin. Ngunit ang ekspresyon sa kanyang mukha ngayon ay hindi maaliwalas. May hawak siyang isang sobre, na tila may bigat na higit pa sa laman nito. Lia. Tawag niya nang makalapit. Ang kanyang boses ay may halong pag-aalangan. May dumating na sulat para sa iyo. Inabot ko ang sobre. Ito ay gawa sa murang papel, kulubot, at may tatak na nagpatigil sa pagtibok ng aking puso ng ilang segundo. Correctional Institution for Women. Ang sulat kamay sa harap ay pamilyar, bagaman nanginginig at magulo, tila isinulat ng isang kamay na puno ng galit at sakit. Kilala ko ang sulat na iyon. Nakita ko iyon sa mga tseke na naglustay ng pera ng kumpanya. Nakita ko iyon sa mga reseta ng lason. Ito ay sulat mula kay Aling Corazon. Ang payapang tunog ng alon ay tila pansamantalang natabunan ng dagundong ng aking kaba. Bakit siya sumusulat? Ano pa ang kailangan niya matapos niyang wasakin ang lahat? Ang sobre ay nanginginig sa aking mga kamay. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng nakaraan na nakapaloob dito. Dahan-dahan ko itong binuksan. At ang sulat kamay ni Aling Corazon ay bumungad sa akin. Magulo, matalim, at puno ng di maipaliwanag na galit. Binasa ko ang kanyang mga salita. Wala ni isang hibla ng pagsisisi. Ang bawat pangungusap ay puno ng sumbat. Sinisi niya ako sa pagkawala ng kanilang yaman, sa pagkakulong niya sa isang madilim at masikip na selda, at sa pagbagsak ng pangalang Alcacid. Tinawag niya akong isang ingrata, isang ahas, na tinanggap nila sa pamamahay ngunit tumuklaw sa kanila pabalik. Bumuntong hininga ako ng malalim. Inasahan ko na ang sakit. Ngunit ang naramdaman ko ay isang nakakabinging katahimikan sa aking puso. Ang kanyang mga salita ay wala ng kapangyarihang saktan ako. Sila ay ingay na lamang mula sa isang multo na hindi matahimik. Kumuha ako ng posporo. Sa isang kumpas, lumikha ito ng maliit na apoy na sumayaw sa dulo ng stick. Inilapit ko ang apoy sa gilid ng papel. Pinanood ko kung paano kinain ng dilaw at asul na liyab ang kanyang mga sumbat. Ang papel ay naging itim, kumulubot, at naging abo na tinangay ng hangin palayo sa dagat. Kasabay ng pagkawala ng sulat ay ang tuluyang paglaya ng aking kaluluwa mula sa kanya. Wala na siyang utang sa akin at wala na rin akong utang sa kanya. Kinabukasan, ang Project Pag-asa ay opisyal na binuksan. Ang maliit na gusali ay napuno ng mga kababaihan, mga ina, mga asawa, mga anak na babae na naghahanap ng kanlungan. Sa kanilang mga mata, nakita ko ang aking sarili noon.
takot. Litong-lito, ngunit may munting ningas ng pag-asa. Tumayo ako sa harapan nila, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang saksi. Huwag kayong matakot magsimula muli. Sabi ko sa kanila, ang aking tinig ay basag, ngunit buo ang diwa. Ang ating mga sugat ay hindi tanda ng ating kahinaan, kundi patunay na tayo ay nakaligtas. At dahil nakaligtas tayo, may tungkulin tayong mabuhay ng masaya. Si Lolo Berting ay nasa gilid, pumapalakpak habang ang luha ay dumadaloy sa kanyang matandang pisngi. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Tila sinasabi ng kanyang mga luha ang mga salitang hindi niya mabigkas. Na sa wakas, nakauwi na ako. Lumapit ako sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Isang yakap na puno ng pasasalamat sa kanyang katapatan. Noong mga panahong ako ay mag-isa at walang kakampi. Sa init ng kanyang mga bisig, naramdaman ko ang pagmamahal ng isang ama na matagal ko nang hinahanap. Bago tuluyang lumubog ang araw, may isa pa akong huling sadya. Nagtungo ako sa isang pribadong pasilidad na nakatanaw sa dagat. Ang lugar na pinili ko para sa pangangalaga ni Joven. Ang hangin dito ay sariwa, malayo sa polusyon at gulo ng aming nakaraan. Naabutan ko si Joven sa hardin, nakaupo sa kanyang wheelchair. Sa kanyang harapan ay isang canvas at ilang mga pintura. Ang kanyang mga kamay, bagaman may bahagyang panginginig dulot ng lason na sumira sa kanyang nervous system, ay dahan-dahang gumagalaw upang lumikha ng isang imahe. Hindi niya napansin ang aking paglapit hanggang sa tumigil ako sa kanyang tabi. Nang lumingon siya, nakita ko ang pagbabago sa kanyang muka. Wala na ang takot, wala na ang pag-iwas. Tanging isang malalim at tahimik na lungkot ang natira. Lia? Bati niya. Ang kanyang tinig ay mahina at garalgal. Ibinalik niya ang kanyang tingin sa kanyang ipinipinta. Naalala mo ba? Tiningnan ko ang canvas. Ipininta niya ang isang dalampasigan, ang aming dalampasigan sa Cebu. Sa gitna nito ay may isang kastilyong buhangin, matayog, detalyado, at napakaganda. Ito ang kastilyong binuo namin noong honeymoon namin. Noong naniwala pa kami na ang pag-ibig ay sapat na upang protektahan kami mula sa lahat. Ito na lang ang natitira sa akin, Lia. Sabi niya habang nakatitig sa larawan. Ang alaala ng kung ano ang pwede sanang nangyari kung naging matapang lang ako. Hinawakan ko ang gilid ng canvas. Maganda ito, ngunit ito ay larawan ng isang bagay na patay na. Isang monumento ng panghihinayang. Maganda ito, Joven, sagot ko ng malumanay. Tumingin ako sa kanya, direkta sa kanyang mga mata, at sa unang pagkakataon, wala na akong naramdamang awa o galit. Tanging kapayapaan. Pero huwag kang mabuhay sa loob ng kastilyong iyan. Gumuho na iyan. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi, ngunit hindi ko ito pinunasan. Magtayo ka ng bago, Joven. Dugtong ko. Ang aking boses ay puno ng sinseridad. Hindi para sa akin. Hindi para sa mama mo. Gumawa ka ng bago para sa sarili mo. Kahit sa canvas lang. Kahit sa imahinasyon lang. Hanapin mo kung sino ka kapag wala nang nagdidikta sa iyo. Tumango siya ng dahan-dahan, tinatanggap ang aking huling payo bilang isang closure. Iniwan ko siya doon, nakaharap sa dagat, na may hawak na brush, handang simulan ang kanyang sariling paglalakbay ng paghilom, gaano man ito kahuli. Bumalik ako sa dalampasigan kung saan malaya ang hangin. Sa di kalayuan, nakita ko ang mga bata na naglalaro sa buhanginan. Masaya silang nagtatambak ng buhangin, bumubuo ng mga tore at pader. Ilang sandali lang, dumating ang isang malaking alon at tinangay ang kanilang ginawa.
Inasahan kong iiyak sila. Ngunit sa halip, narinig ko ang kanilang halakhak. Tuwang-tuwa sila sa paglamon ng dagat sa kanilang kastilyo. At agad-agad, nagsimula silang gumawa ulit. Mas masaya. Mas magaan. Napangiti ako. Ganito pala dapat. Ang buhay ay hindi tungkol sa pagpapanatili ng mga bagay na destinadong mawala. Ito ay tungkol sa kagalakan ng pagbuo, pagkasira, at pagbuo muli. Isang batang babae na may buhok na ginulo ng hangin ang tumakbo palapit sa akin. Inilahad niya ang kanyang maliit na palad. Sa gitna nito ay may isang puting shell, makinis at kumikislap sa ilalim ng papalubog na araw. Para po sa inyo ate, sabi niya sabay ngiti ng pagkatamis-tamis. Ang ganda po kasi parang kayo. Kinuha ko ang shell at hinawakan ito ng mahigpit. Salamat, sagot ko. Tumingin ako sa abot-tanaw. Ang araw ay unti-unti nang nagpapaalam, nagbibigay daan sa mga bituin. Ang dilim ay darating, ngunit alam kong darating din ang umaga. At sa pagbukang liwayway bukas, ako si Liara Alcacid. Hindi na asawa, hindi na biktima, kundi isang babaeng malaya, na handang magtayo ng sarili niyang kastilyo. Hindi sa buhangin, kundi sa bato ng kanyang sariling lakas. Lumipas ang 5 taon, at ang Project Pag-asa ay hindi na lamang isang maliit na bahay sa tabi ng dagat. Ito ay naging isang malawak na hardin ng paghilom. Puno ng mga namumulaklak na bougainvillea at narra na nagbibigay lilim sa mga kababaihang minsang nawalan ng direksyon. Naglalakad ako sa pasilyo. Ang aking mga takong ay lumilikha ng maindayog na tunog sa makintab na sahig na kahoy. Ang hangin ay puno ng halimuyak ng sampagita at ang masiglang tawanan ng mga bata sa playroom. Ito ang tunog ng tagumpay. Hindi ang tunog ng barya o palakpakan, kundi ang tunog ng buhay na muling sumisibol mula sa abo. Si Lolo Berting, na ngayon ay mas puti na ang buhok ngunit tuwid pa rin ang tindig, ay sumalubong sa akin sa may beranda. May dala siyang isang balita na alam kong darating din balang araw. Wala na siya, Lia, sabi niya ng mahina. Hindi na niya kailangang banggitin ang pangalan. Namatay si Aling Corazon sa loob ng bilangguan noong madaling araw. Ayon sa ulat, pumanaw siya dahil sa komplikasyon sa puso. Ang parehong puso na pinatigas ng kasakiman at galit. Namatay siya ng mag-isa sa isang malamig na selda, walang pamilya, walang yaman at walang apong ipinagmamalaki. Ang kanyang pagpanaw ay tahimik at malungkot. Isang matalim na kontradiksyon sa maingay at mapagpanggap na buhay na pilit niyang inabot. Hindi ako nakaramdam ng saya, hindi rin ako nakaramdam ng lungkot. Ang naramdaman ko lamang ay ang pagtatapos ng isang mahabang gabi. Nag-alay ako ng isang maikling dasal para sa kanyang kaluluwa. Umaasa na sa kabilang buhay, matatagpuan niya ang kapayapaan na hindi niya kayang ibigay sa iba noong siya ay nabubuhay pa. Si Maricel naman ay nakalaya na matapos ang ilang taon. Balita ko ay lumipat siya sa malayo, sa isang probinsya kung saan walang nakakakilala sa kanya. Nagsisimula ng isang payak na buhay kasama ang kanyang anak. Sana ay natuto na siya. Sana ay hindi na siya maging kasangkapan ng kasamaan ng iba. At si Joven, tuwing Pasko, nagpapadala pa rin ako ng mga gamit sa nursing home. Ang mga nurse ay nagkukwento sa akin na siya ay tahimik lang, laging nakadungaw sa bintana o nagpipinta ng dagat. Ang kanyang mga canvas ay puno ng asul at kulay abo, mga kulay ng pangungulila. Siya ay buhay, humihinga, at ligtas. Ngunit ang kanyang diwa ay nakakulong pa rin sa kastilyong buhangin na nagumuho na. Iyon ang kanyang piniling parusa. At ang aking pagtulong sa kanya ay hindi tanda ng pagbabalikan, kundi tanda ng aking pagkatao.
Hindi ko kailangang maging malupit para maging malakas. Naupo ako sa isang bench na nakaharap sa silangan. Ang langit ay nagsisimula ng magbago ng kulay mula sa madilim na asul patungo sa malambot na lila at ginto. Maraming nagtatanong sa akin kung bakit hindi ako nag-asawa muli. May mga nanligaw, may mga nagparamdam. Ngunit sa yugtong ito ng aking buhay, natuklasan ko na ang pagiging kumpleto ay hindi nangangailangan ng kapareha. Ang aking puso ay puno na. Puno ng pagmamahal para sa aking misyon. Para sa mga babaeng aking natutulungan. At higit sa lahat, para sa aking sarili. Hinawakan ko ang aking dibdib. Wala na ang kirot. Ang mga peklat ng nakaraan ay nandoon pa rin. Ngunit hindi na sila dumudugo. Sila ay naging mga marka ng karangalan. Patunay na ako ay dumaan sa apoy at hindi nasunog, kundi naging ginto. Ang araw ay tuluyan nang sumilip sa abot tanaw. Ang bukang liwayway na nagpapangako ng panibagong simula. Ang liwanag nito ay tumama sa aking muka, mainit at atototo. Ako si Liara Alcacid. Ako ay nasaktan, ako ay nadapa, ngunit ako ay bumangon. At sa bawat umagang dumarating, pinipili kong maging masaya. Dahil ang pinakamagandang higanti sa tadhana ay ang mabuhay ng payapa at puno ng pagmamahal. Huminga ako ng malalim, nilanghap ang sariwang hangin ng umaga, at ngumiti. Maganda ang buhay.